What's up, KAG? Kung minimum wage earner ka sa Pilipinas at sinusubukan mo mag-trading, malamang hindi ka yumaman, naubos ka lang. Ako, tumigil ako at pinalitan ko ng isang boring na strategy. 500 Bitcoin ipon challenge every sahod. Pero ito yung tanong, may patutunguhan ba to? O isa lang tong delusyon? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, yung pinakamalaking problema sa crypto content ngayon, hindi siya naka-anchor sa reality. Lata example, invest ka ng 10,000, mag-DCA ka weekly, mag-trade ka, leverage mo times 5. Pero teka lang, kung minimum wage earner ka sa Pilipinas, magkano ba natitira sa'yo? Let's be honest. Sahod mo, sabihin na natin around 570 to 610 pesos per day. Multiply mo sa isang buwan. Tapos bawasan mo ng pagkain, pamasahe, bills, pamilya, real talk. May natitira ba? Ngayon, tanong ko sa'yo. Kung ikaw to, pipiliin mo pa ba mag-trade o mag-ipon? Bakit ako tumigil sa trading? Ito yung hindi alam ng karamihan. Trading. Hindi siya para sa malitang kapital. At lalo na, hindi siya para sa taong kailangan ng pera. Ako dati, nagtry ako mag-trade, scalping, futures, kung ano-ano. Sa simula, parang andali. Kumikita ako, 200, 500. Pero alam mo yung hindi mo napapansin? Isang maling trade lang, ubos lahat. Isang emotional decision lang, talo ka. At ang pinakadelikado, yung feeling na kaya ko bawiin. Diyan ako nasunog. Hindi dahil hindi ako marunong, kundi dahil hindi bagay sa situation ko. 500 Bitcoin strategy. So nag-ship ako from active to boring. Every sahod, 500 pesos. Hindi ko iniisip ang presyo. Hindi ko tinatimingan ng market. Hindi ako nagtataka. Hindi ako mag-iisip kung tataas o bababa. Basta, bibili lang ako. Ang tawag dito, DCA, Dollar Cost Averaging. Pero wag mo isiping magic ito. Hindi to instant. Hindi to exciting. Actually, sobrang boring. Bakit 500 lang? Ito yung twist. Hindi dahil yun lang ang kaya, kundi dahil yun ang realistic. Kung gagawin mong 2,000, hindi ka tatagal. Kung gagawin mong 5,000, isang buwan pa lang, titigil ka na. Pero 500, kaya mong i-commit kahit at mahirap ang buhay. Consistency is greater than laki ng kapital. Example lang 500 per sahod, 2 times per month, 1,000 pesos yun per month. Sa isang taon, may 12,000 pesos ka. Sa loob ng 4 na taon, may 48,000 ka. Ngayon isipin mo, kung nag-bull run na ang Bitcoin, possible ba siyang maging times 2, times 3, or times 5? Pwede, pero hindi guaranteed. So ang tanong, okay lang ba sa'yo na maliit lang ang growth basta consistent? Ano ang pro and cons ng strategy na to? Pros muna tayo. Hindi ka stress. Hindi mo kailangan bantayan ng chart buong araw. Walang emotional damage. Hindi ka matatalo ng isang maling decision. Sustainable. Kahit minimum wage, kaya. Ang mga cons, ito yung importante. Mabagal, kung naghahanap ka ng yaman agad, hindi to para sa'yo. Walang thrill. Kung addict ka sa excitement, maboboard ka. Hindi guaranteed. Kahit 4 years ka mag-ipon, pwedeng maliit lang ang maging gain. Kaya ito na. Worth it ba yung 500 pesos Bitcoin strategy? Kung ang goal mo ay yumaman agad, hindi. Kung ang goal mo ay hindi maubos ang pera mo habang natututo ka, oo. Kasi ito yung hindi alam ng karamihan. Sa crypto, hindi lang pera ang kalaban mo, kundi sarili mo. Alam mo ba kung ano ang tunay na binibili mo dito? Hindi lang Bitcoin, discipline, habit, oras. Kasi kung kaya mong gawin to for 4 years, iba na yung mindset mo. Kung baguhan ka, ganito lang to. Step 1, pumili ka ng platform. Sa akin, ang gagamitin ko, coins.ph. Step 2, every sahod, mag-set ka ng fixed amount. Step 3, bumili ka regardless ng presyo. Step 4, wag mong gagalawin. Yun lang. Simple, pero mahirap gawin. So ito yung challenge ko sa'yo. Hindi ka magte-trade. Hindi ka mag-chase ng pump. Hindi ka magpapadala sa hype. 500 pesos lang. Consistent. 4 years. Tingnan natin kung saan ka dadalhin. Kasi minsan, hindi ka kulang sa diskarte. Kulang ka lang sa disiplina. Game on!